Hi guys, good morning. Welcome back to our channel. And on today's vlog, ni Payong Kaibigan, pag-uusapan po natin yung mga panibagong batas na ipapatupad dito sa Saudi Arabia. Ganun din po yung existing ng batas na ipinapatupad na. Pero unfortunately, ipinagsasawalang bahala po ito ng ilan sa ating mga kababayan. Yes, marami pa rin mga OFW natin, mga kapwa nating OFW, matitigas pa rin hanggang ngayon, matitigas ang ulo. So kung ikaw is napanood mo to isang OFW, dapat po malaman nyo po yung mga batas po dito sa Saudi Arabia. Yung luma at bago, pinagsama-sama po rin po yan. Kasi marami pa rin gumagamit ng mga illegal na droga, marami pa rin dito. Sila pa yung gumagawa, lalo na mga illegal na inumin, mga alcohol. Guys, pakinggan nyo to, itong kay Payong Kaibigan, okay? Kung hindi ka pa nakasubscribe sa kanya, subscribe na po kayo sa kanyang YouTube channel. Sige, tapusin po natin yung video ni Sir Payong Kaibigan and then magbibigay na rin po tayo ng reaction at opinion para dito sa video na ito. At knowing na mabigat po yung kaakibat na parusa nito. Isipin po natin guys, wala po tayo sa Pilipinas, nasa Saudi Arabia po tayo. At hindi po uso dito yung mga are-areglo, okay? So yung ating pong reference for today's vlog ay mula po ito sa Saudi Buzz, ganoon din po sa Saudi Expatriates. At kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, please don't forget to click the subscribe button at yung notification bell para lagi po kayong nauna every time na may bagong upload na video si Payong Kaibigan. So yung una guys ay 1,000 Saudi Riyals na multa kapag kayo po ay nahuli na nagsasampay po ng inyong mga paninda kasi na inyong pong labada, di ba? Sa inyong mga balkonahe. Kung sa Pilipinas po ay uso po yung ganyan, yung parang fiesta, nakasabit po yung ating mga... Grabe, 1,000 riyal, basta nakapagsampay ka lang na code. So dapat, ito pa lang ha, ito yung common na nakikita natin sa mga paligid, okay? Doon sa mga nagre-renta dito, yung mga kapwa nating Pilipino, OFW, okay? So ingat-ingat, pwede po naman po sa loob na lang ng bahay na hindi po nakikita, sayang din po 1,000 riyal. Mga sinampay, pues dito po sa Saudi Arabia ay hindi po uobra yan. Okay? Pangalawa po, ayon po sa balita, nire-require na rin na lahat po ng gas station ay magkaroon po ng sariling mosque. Diba? Pag yung isa pong gas station ay nakita, diba, napatunayan na wala pong mosque, eh, syempre mananagot po yung property manager niyan, yung may-ari, diba? At siya po ay magbabayad ng 5,000 Saudi Riyals na multa. Ngayon naman guys, let us proceed on a more serious note. Kasi ayon din po sa balita, 2 taong pagkakulong ang naging hatol sa expat at maging Saudi citizen na nahulihan ng pinagbabawal na droga for their personal use. Ulitin po natin. Ayan, makinig doon sa mga kapwa kong OFW. Malakas pa rin loob na nagme-message sa mga video ko na gumagamit sila. So wala daw akong pakialam, buhay daw nila yan. Ito po yung mangyayari sa inyo. Huwag niyo pong pagsisihan ha. Sige, tapusin niyo po to. Then, let us emphasize yung term na for their personal use. 2 years of imprisonment po yan guys ha, yung naging hatol ng korte. So how much more guys, kung kayo po ay nahulihan in possession ng pinagbabawal na droga na yan, di ba? At hindi lamang for your personal use, di ba? Kung narinig to, ay, 2 taon lang naman pala eh. Sige, tapusin niyo to ha, mamaya. Kung kayo po ay napatunayan na yun po ay binibenta nyo pa sa ibang tao, so expect nyo na po, malamang at sa malamang, hindi lamang po kulong at multa yung inyong parusa, di ba? Baka po dito pa kayo mabitay sa Saudi Arabia. Yeah, speaking of bitay, so dito na tayo papasok na naman. Pagka po kayo nakatulan ng bitay, ngayon hihingi po ng tulong ang mga pamilya nyo sa gobyerno sa Pilipinas, di ba? Tapos, kung hindi na pagbigyan ng alam mo yun, hindi natulungan, iba na po yung dating ng mga kapwa nating Pilipino o OFW na bakit ganun yung gobyerno hindi tumutulong. Imagine nyo yun, na hindi man lang natulungan ng presidente, bakit nabitay? Pero in the first place, kayo na po yung nag-umpisa gumawa ng hindi maganda. Alam nyo ng bawal, pinipilit nyo ba? Sa tingin nyo, isisisi nyo pa sa presidente. Kaya minsan yung mga kapwa nating OFW, hindi ko maintindihan. Bakit? Para bang mas, kahit ako naman, ayoko naman mabitay po yung kapwa nating OFW. Okay? Pero in the first place, ang dami na po na pinagpayuhan na wag gawin. Kasi ito po yung mangyayari. Pero ginugo pa rin nila at malakas pang loob magsabing wala kayong pakaalam sa buhay ko. Yes, wala po kaming pakaalam sa buhay mo, pero yung pamilya mo, kung saan sana pumupunta para humingi ng tulong. Di ba? Nababaliktad pa yung gobyerno. Okay? Following the conclusion of the investigation processes against these citizens and resident expats on allegations of drug possession with the intent to use, the public prosecution in Jeddah Governorate
made him subject to arrest and referral to the appropriate court. The offenders were found guilty by the court and sentenced to 2 years in prison in accordance with the Narcotics and Psychotropic Substances Control Law. At ang mahirap pa dyan guys, di ba? Hindi po na, just in case, di ba, nagkaroon ng raid. At nagkataon po na nandoon po kayo sa lugar na yon, di ba? Mahirap po i-justify na wala po kayong kinalaman at andoon po kayo sa area. The public prosecution stated again that it will seek harsh penalties against anyone implicated in drug-related offenses and will refer all subjects to the appropriate court. In order to shield from this harmful epidemic that puts at risk both the security and well-being of all people, it will require deterrent measures against them. So ano po yung ating natutunan on today's vlog ni Payong Kaibigan? Dito po sa Saudi Arabia, napaka-importante po ng pakikisama sa ating kababayan, sa ating kapwa. Pero guys, lagi po natin iisipin, we should always know our limitations, our boundaries, at kailangan kung marunong tayo. We should always draw the line kung hanggang saan lang po yung pakikisama na yan, di ba? Ako personally, mas maganda na sabihan niyo po ako na hindi po ako marunong makisama. Lalo't higit kapag narinig ko yung mga salita na yan sa mga itinuturing kong kaibigan na siya rin po magdadala sa akin sa problema, kapahamakan at disgrasya. Guys, sorry, but I am better off alone. Okay? So yun lang po yung ating quick update on today's vlog ni Payong Kaibigan. May dadagdag lang ako regarding po doon sa pakikisama. Nung ako'y bago kasi dito, para may backstory lang sa mga nakikinig ngayon. Nakikipag-basketball po ako nung ako'y bago pa lang dito OFW. Pero alam mo nangyari, nakulong na rin sila. Kasi una-una, sa umaga, okay, walang problema, walang ginagawang illegal. Pero sa gabi, nagsusugal, di ba? Nagiinom, na bawal na alcohol, tapos gumagamit pa. So, kung yun po yung mga kaibigan mo, iwasan mo na. Nung nalaman ko umiwas, alam mo sabi sa akin, KG daw ako. Di bali na, di ba? Naglaro na lang ako ng games, di ba? So ngayon, ang nangyari sa kanila, deport, nakulong pa yun, baka nalatigo na kasi matindi po yung kaso na yun. Kaya buti na lang, sabi ng amo ko, buti hindi ka nakisama sa kanila. Okay? So ako ngayon, stricto na ako pagdating sa makikisama sa mga kapwa OFW kasi mahirap na. At yung kung naalala niyo binanggit ni Sir Payong Kaibigan kanina, doon sa area, pag ni-raid po yan at nandun po kayo, alam nyo na may ginagawa o wala, damay din po kayo. Kaya wag po kayo basta-basta yung nagre-restrict kayo, pupunta po kayo doon sa isang area na napakarami nyo at hindi nyo alam na may ginagawa palang kalokohan, madadamay po kayo. So make sure po, tingnan nyo po yung pakikisamahan nyo. Okay? Hindi lahat po ng kapwa nating OFW, dadalhin po kayo sa kabutihan. Minsan dadalhin po kayo sa kasamaan. Okay? So, di bali na KJ, wala ka masyadong kaibigan, maigi pa, online na lang, para sigurado. Pero kung may kaibigan ka, through restaurant lang, kumakain kayo sa mall, pwede yon. Pero yung parang building na alang medyo may ginagawa ng hindi maganda, from day one pa lang, umalis ka na, iwan mo na mga yan, diba, mas maganda, sigurado. Okay? Mahirap magsisisi sa bandang huli. Okay? Kawawa po yung pamilya nyo papag-iwanan. Wala po kayong sahod. Kulong po kayo. So gutom din po yung pamilya. Hindi lang po kayo yung mapupurwisyo. Pati yung pamilya nyo sa Pilipinas, lalo na kung may mga anak pa po kayo. Okay? Sana naintindihan nyo po ibig sabihin. Sana igawin nyo pong 10 years na po kung OFW, marami na po ako pinakisamahan. Pero yung mga hindi magaganda, iniiwas ko na. Pero sa ngayon, nandito pa rin ako. Tuloy-tuloy ang trabaho. Pero sila, deport, black ka na. Okay? Deport o kulong ka pa muna. Okay? Sana may natutunan po tayo sa video ni Sir Payong Kaibigan. Subscribe niyo po si Sir Payong Kaibigan. And of course, itong po natin sa YouTube, OFW Pinoy TV. Okay? And then, i-share mo na rin yung video. Okay? And God bless and see you in my next video. Bye-bye!